Yan, so what's up mga quiz? So andito tayo ngayon sa DPWH Speed Highway Muswan. So yan, naset ko na, tuning tayo ngayon. Sinet ko na lahat para hindi humaba yung video. So ang napili ko na maps is map number 4 kasi mas smooth yung takbo niya dyan. Then Bandicam. Ay gagi. Dirita malang meron. So ano din na. So gawa tayo ng panibagong video. Yan, goods na. So iraran natin. So magsa-start tayo sa second gear. Start tayo sa second gear kasi kapag first gear ka nag-start, hindi mararamdaman ng makina yung yung lean kasi masyadong low gear. Ayan o, tercera, may nararamdaman tayong ayan, parang short. So kapag ganyan, usually nagsa-stop ako tapos binabago ko kagad, pero try natin. So stop tayo. Kawawa yung laptop natin. Stop muna kasi parang naglilin. Tapos papanoorin natin yung video. Stop. Let's go. Start tayo ng segunda. So dahan-dahan muna. Hanapin natin yung kung may pumupugak-pugak ba. Yan, so wala. Okay na yon. Tercera. Smooth na yung tercera natin, wala na yung kanina. So punta lang tayo doon para hanap tayo ng masisilungan kasi mainit, hindi rin makita yung laptop. Yun, meron pa rin sa fourth gear. Yan. So actually kapag ganito mga nangyayari, kahit sakto na yung AFR nya, minsan sa mappings lang yan, hindi smooth yung mga values nya. So naglilip yung iba 1.5, tapos for example 1.5, tapos yung katabi nya is 3. So ganun yung nangyayari. Stop. Panoorin natin yung bagong video.
So sa ano natin kanina is end part niya. So dapat yung engine nyo is mainit na sa ano sa first starter. Record on. So di natin matitest sa full RPM ano kasi yung laptop baka mahulog. So ang gagawin ko, titingnan ko na lang muna yung AFR sa RPM na hanggang kaya natin. Tapos mag-e-experiment na lang din tayo sa value kung anong ilalagay natin sa full RPM. Medyo maraming sasakyan. So stop muna. Papanoorin natin ulit. Luckily hindi nag-disconnect. Yan, ito yung last. So smooth na siya. So papanoorin na lang natin yung AFR niya kung sa maximum na natakbo natin kanina.
So hindi natin na full RPM ano. Yan, 12.7, okay. 12.7, 12.8 yung ano, yung 11,000 RPM, which is good. 12.8, yan, na full RPM natin ano. Yan, 12.9 at full throttle 11,500. Nag 13 siya, baka nag close na throttle ako. Yan, wala. So sa 12 RPM is lean. Hindi naman siya lean, medyo nagkulang 13. Gawin natin 12.7 or to 12.9. So magdadagdag tayo dun. Yan, lean nga kasi yung katabi niya is 6.35. Itong isa naman is 6.28 lang. So magli-lean talaga. So ito din, mag-i-increase tayo ng 0.1 value pati sa baba para smooth yung shift nya. Yan. So goods na. So ang gagawin natin ngayon is i-evaluate natin yung full throttle nya. So idle and limit muna tayo to make sure na hindi tayo mag over RPM. 13, I guess 40 na lang. Hindi naman natin yan mauubos eh. So sa 13 muna tayo. I mean sa map number 4. So yan, close na natin yung laptop. Sleep lang natin. Sleep. So meron pa tayong isang technique na hindi gagamit ng laptop dito sa motor. I mean hindi i-carry. So off muna natin. Yan, so sleep lang kasi baka mag-adjust pa tayo mamaya after nito. After ng takbo, sleep. Yan. So pasok muna. Ay. Sure ako mahaba na tong video. Tamad pa naman ako mag-edit. Ay, marami kasing ko-comment pa rin sa video ko na paano i-tune yan. So nanghihingi ng mapping. So hindi nyo naman kailangan humingi ng mappings kung marunong na kayo. So practicein nyo na lang. Yan, di gumagana yung nadi-disconnect. Yan, number 3. So 4 tayo. Yung cable. So dito sa last part ng tuning natin. Dito sa last part ng tuning natin is i-full throttle natin siya, tapos pakikiramdaman natin yung makina kung baba yung acceleration niya kapag pinull throttle. Kapag ganon, either reach or lean, adjust natin ulit sa full throttle. So wala. So walang nagbago. So balik tayo sa yung dating technique. Second gear dapat continuously aakyat yung RPM. Dapat kapag naka second gear tayo tapos pinull throttle natin, dapat continuously increasing yung RPM, walang putol-putol or walang ano-ano. Ayan.
So based sa takbo niya, kapag pinull throttle ko, nawawala yung takbo niya, nagdi-decrease yung speed. Kaya tune natin ulit sa full throttle. Napaka-hassle, di ba? Yan, so read natin yung mga chino natin kanina. So since tapos na tayo dun, ang problema lang natin is high RPM. Copy paste na lang natin tong mappings ng number 4, i-copy paste natin sa lahat ng maps. So 1, 2, 3, 4. So sa narrowband sensor kasi magkaiba sila ng reading sa wideband sensor. Mas accurate yung wideband sensor. Maaaring ang 13 dito is reach sa wideband sensor. So kapag ganun, mag-e-experiment na lang tayo. So sa number 2, start tayo sa number 1. Number 4, number 3. So sige, sa number 2 is yung map natin sa number 4. Tapos ililin natin dong map number 1 sa full RPM. Ililin natin siya kapag hindi siya nagbawas ng RPM. Ano bang term dun? Kapag hindi siya pag di nabawas yung takbo niya, means okay. So nag-lean, tapos number 4, tapos i-reach natin tong isa. Re-reach natin ng +1 muna. 0.1 F3. Tapos sa number 4 is i-reach din natin mula 11,500. +2 tayo dito. Yan. So try muna natin sa number 1. Off muna. Diyan na lang. Tapos sleep ulit. Matulog ka. Aya. Ay, secure muna natin tong wire. Baka mahulog at maipit. Yan. Start. Yun lang. Ayaw nang mandar. Yan, number 1. So full throttle natin ulit. Ay gagi, may limit. Nagli-limit siya. Hindi ko pala napalitan yung
limit niya. So 3 na lang tayo kasi ito yung number 4 kanina, di ba? Gago. So tama nga, reach nga. So ibalik natin sa 1. Dapat ilagay natin sa 13 sa something, yung 13 yung AFR sa full throttle nya. Baka mag-improve yung takbo. Hard start siya, no? Tapos naaamoy ko yung gasolina, baka overfeed. Gago. Ay nako, palpak. So last na to. Yung ideal na limit ng 1 is hindi ko napalitan, nasa 10,000 nakastock. Gagi, 13,500 para safe pa rin. 13,500. Yan. So since ganun yung nangyari, bababaan pa rin natin yung maps nya. Magbababa pa tayo ng maps sa full RPM. -1, 11,500 -1. Tingin ko tama na to. Sa 3 mababa pa rin yung 3 kanina eh. Sige, bawasan natin. Yan. So off, X, up, wait lang. Lagay muna natin sa 1. Yan. So ito na yung last na part ng ating video. So ipapatakbo na natin, tapos i-evaluate na lang natin kasi masyado na mahaba yung video. So automatically naka map 1 na yun. Automatic na yung naka map 1. At diretso na tayo uwi. Let's go. Ay nako, ano ba problema na ito? Hindi kaya makalas compression. Umiikot yung starter pero parang wala siyang gas or overfeed. Anak po.
mahina yung takbo natin, ano, mahina yung performance ng engine natin kasi baka wear out na yung piston rings natin. Need na palitan. Di pa kasi ito napapalitan. Sobrang marami na pinagdaanan ng piston rings. So goods na goods. So tama ako, di ba? Sa narrowband sensor, maaring 12.7 or 8 sa wideband sensor, pero dito 13 pababa. So hindi talaga accurate yung narrowband sensor. At isa pa, ano rin, kailangan mo siyang ibabad para makuha yung EFR. Kasi mabagal siyang mag-read, kumbaga. Mabagal niyang nire-read yung AFR kumpara sa wideband sensor na parang real time. So bumulwak yung coolant, baka leak na naman yung gasket. Bumulwak yung coolant eh.